budget natin. Budget Matters. Ayan, isa na naman pong makabuluhang talakayan at usapan ang ihahatid namin sa inyo ngayong gabi dito po sa ating segment ng Budget Matters. At ngayon po ay aalamin natin ang buong detalye dun sa naging top story natin kanina, Jamie, sa ating budget news. Ito yung tungkol sa mid-year bonus. Ooh. At talaga ng mga good news yan sa maraming empleyado ng gobyerno sa mga kawani ng pamahalaan. Tama ka dyan, R. At siguradong excited ang mga government employee na malaman ang tungkol dito sa, ano nga ulit ito? Talaga naman. Mid-year bonus. Mid-year bonus. Yes. Oo, talagang sana all. Oo. Huwag kang mag-alala, nakaka-relate ako sa iyo. O, di ba? Yung mga nasa labas ng booth natin dyan, abot-abot ang ngiti nila, na mukhang nakuha na nila. Dahil malapit po sa pulso, malapit sa puso ng marami yung ganitong klase ng usapan, lalo na, at maraming gastusin. O kasi, di ba? Mamahal na ng bilihin ngayon, ha? Hindi lang yun. May, June, mag-enrollment na, yung pang-tuition, matrikula ng mga bata, Oo. At kasama po sa ating talakayan ang kasalukuyang pag-aaral para din po dun sa tinatawag na, eto good news din to, salary adjustment ng gobyerno. Uy. Kaya naman, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, hindi na natin ito patatagalin pa. Natutuwa tayo dahil muli po tayong napaunlakan ng mismong head ng Organization, Position Classification and Compensation Bureau o OPCCB ng Department of Budget and Management. Naging guest na natin siya dati dito. Wala pong iba kundi si Director Gerald Handa, live online via Zoom. Magandang gabi sa iyo, Director Handa. And welcome back sa usapang budget natin. Magandang gabi po, Sir R and Miss Jamie. At salamat po ulit sa pag-imbita sa akin na maka-join po ulit sa inyo pong programa ngayong gabi. Oo, alam namin you are a very busy person pero napaanlukan niyo po kami ngayong gabi dito sa ating programa. Maraming salamat, Director Handa. So, hindi na natin patatagalin to, Jamie. Maraming excited sa usaping ito, sa isyong ito. Nitong Martes, Director Handa, inanunsyo mismo nitong si DBM Secretary Mina Pangandaman, ito pong pamimigay ng mid-year bonus sa mga kawani ng gobyerno. Napanood ko to sa press briefing sa Malacanang. Kailan po nila maaasahan na ito'y kanilang matatanggap? Nung po bang mismong May 15th ay natanggap na ito o ito lang ang simula at tuloy-tuloy nila itong matatanggap? Tama po kayo dyan, Sir R. Mula po noong May 15, 2024 ay makakatanggap na po ang ating mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ng mid-year bonus. Ang mid-year bonus po ay isa sa mga insentibo na ginagrant ng ating pamahalaan na nakapaloob sa Total Compensation Framework ng government. So, ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sahod na ibibigay o igagrant ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pati ang ating mga local government units. At ito ay dapat magsimula noong May 15. So, depende po ito, Sir R, sa pagpaproseso ng mga ahensya. Merong mga big agencies na as early as May 15, nakapag-release na po sila ng mid-year bonus sa mga qualified government employees na nakapag-lingkod o nagkaroon ng services na hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 ngayong taon. At ang ikalawang kondisyon ay dapat nanatili siya sa serbisyo ng May 15 ng 2024 at ang kawani ay nakakuha ng at least satisfactory performance rating sa recent rating period or sa applicable rating period. So ito yung mga tatlong kondisyon para maging qualified ang ating mga kawani ng gobyerno sa pag-grant ng mid-year bonus. Ibig sabihin, ganun pala yun, Jamie? Hindi pala sabay-sabay na natanggap ng May 15. Hindi po lahat yon, Director Handa, katulad ng inyong pagkakapaliwanag. Tama po kayo. Depende po ito sa mga ahensya. Pero yung budget sa national government ay nakapaloob na sa ating General Appropriations Act. So comprehensively na-release na po ang budget para sa mid-year bonus. Okay. So merong mga around 1.8 million na kawani ng national government ang pwedeng ma-qualify sa pag-grant
ng mid-year bonus, at yung corresponding budget naman nito ay nasa General Appropriations Act na nakapaloob sa ating GAA ang around 62 billion para sa pagbabayad o pag-grant ng mid-year bonus sa mga kwalipikadong kawani. So, depende ito sa proseso ng bawat ahensya, sa paggawa nilang kanilang payroll, at pag-credit sa bawat account ng ating kawani ng pamahalaan. Yung qualified, Director, kung nabanggit Yes, yung po. qualified, sorry to interrupt you, at Jamie, qualified. Yung iba kasi nagtatalo-talo, although sila ay empleyado ng gobyerno, pero biglang sasabihin nila, bakit ako hindi ba ako qualified? Bakit hindi ako kasali dyan? Paano ba natin Parang i-classify kung Yes. eligible ka na makatanggap Oo. ng mid-year bonus. Paano ba yan, yung qualified na yan, Director? Una, dapat ay ikaw ay civilian personnel ng pamahalaan, na ang appointment mo ay either regular, casual, contractual, or pwede kang full-time or part-time sa executive, legislative at judicial branches, Opo. constitutional commissions, as well as state universities at GOCCs na sakop ng compensation and position classification system. So, aside from that, sa mga civilian personnel, yung ating ding mga military and uniform personnel sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, at yung NAMRIA na mga military and uniform personnel ay qualified din. Provided, sabi ko nga kanina, nakapaglingkod sila ng at least 4 months of government service mula July 1 hanggang May 15 ng taong ito. Ikalawa, nasa serbisyo pa sila ng May 15. At ikatlo, may at least satisfactory performance rating sa recently performance rating period. So, sir, kung halimbawa po pumasok sila this year lang, let's say January of this year, meron po ba silang matatanggap na mid-year bonus or wala pa po? Since 4 months yung required na service period, kailangan ay naka-render siya ng at least 120 working days mula January hanggang May 15. So kung January 2 halimbawa o yung first working day ng taon at nasa serbisyo pa siya ng May 15 at meron siyang performance rating na at least satisfactory, magiging kwalipikado siya sa pagtanggap nitong mid-year bonus. Yung matatanggap, magkano? Magkakaiba rin ba yan, Director Handa? Yes po, Sir R. Ito ay equivalent sa 1 month salary ng ating mga kawani. So yung mga ating nasa salary grade 1, ang matatanggap nilang mid-year bonus ay 13,000 pesos. Yung ating mga nasa SG11 naman o yung mga technical personnel na salary grade 11 step 1 ay makakatanggap sila ng 27,000 na mid-year bonus. So ang mid-year bonus ay katumbas na isang buwang sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Oo, siguro tanong na rin natin kay sir kung makakatanggap ba yung mga COS at mga JO. Job order. Job order. Nakapaloob sa Budget Circular 2017-2 na isa sa mga hindi covered ng pag-grant ng mid-year bonus yung mga ating mga contract of service and job order workers dahil they are engaged on an seasonal emergency basis at yung kanilang services ay considered na no employee-employer relationship at ang kanilang pondo ay nakacharge sa non-personnel services. So, malino naman doon sa ating DBM budget circular na job order and contract of service ay hindi covered ng pag-grant ng mid-year bonus. Bagamat malungkot na katotohanan yan para sa mga job order at COS director, pero kung hindi man sila makakatanggap ng mid-year bonus, meron bang parang katumbas din nito na matatanggap sila or talagang wala talaga? Nakapaloob sa COA DBM Joint Circular number 2 Series of 2020, subject to availability of funds, ay pwedeng magkaroon ng up to 20% premium ang ating mga qualified COS and job order workers. So depende sa available funds, MOE funds ng bawat ahensya
aside from their salaries and wages, pwedeng mag-grant ang bawat ahensya ng premium up to 20% na pwede naman nilang ibigay on a monthly basis, pwedeng semestral basis, pwedeng mid-year, year-end. So itong kinoconsider natin na 20% premium ang pwedeng more or less karagdagang payment sa ating mga aside from their salaries and wages ng ating mga contract of service and job order workers. At alam mo, Ara, sa totoo lang, yung pwede siguro nating mahingan since ang ating pinag-uusapan nga ay budget, no? So siguro, sir, ano ho yung personal na maipapayo nyo, Director, dun sa mga kasamahan nating kawani ng gobyerno para nang sa ganun ma-maximize nila ng husto yung paggamit ng kanilang mid-year bonus. Magandang tanong. Ito ay May 15 binigay. So magtatapos na ang school year ngayong end of May. So meron ng pwedeng ipunin ng ating mga kawani ng pamahalaan na pwedeng gugulin nila para pang-enroll sa mga estudyante sa susunod na school year. So timing yung pag-release ng mid-year bonus ngayong May 15 para maipon at siyang igugugol ng ating mga magulang na kawani ng pamahalaan sa pantustos nila sa enrollment ng kanilang mga anak. So I think ito yung isa sa mga gandang dulot. Yung iba naman yung ating mga Gen Z na empleyado ng gobyerno. Yung mga single po. Ayan, mga single, may pondo na sila para, gusto nila mag-travel later on, or may mga nakabook na sila na travel sa ating bansa. So meron na silang pwedeng gamitin. At yung iba naman po, emergency fund. So, diretso kagad sa bangko para in case of emergency or medical emergency, meron silang funds na pwedeng hugutin later on. May tax po ba ito? Ano rin po ito, ma'am, pasok din po sa imposition of tax. So, subject to BIR tax rules po natin ito, ma'am. I see. So, kumbaga parang, kung ano yung neto ng sweldo mo, yun yung papasok. Actually, ma'am, kabuang 1 year po yun. So, 1 month mid-year bonus. So, yung mga iba't ibang ahensya, depende sa kanilang pagbabayad ng taxes, merong annualized, meron namang naka-monthly. So, subject pa rin po sa ating imposition of tax rules ng ating BIR po. I see. Maganda yung sinabi kanina, yung tanong mo kay Director Handa, no, na sabi nga niya dapat gamitin sa pang-tuition. Tama. Kasi iba talaga namang pag nakakatanggap ng pera, gastos ng gastos, yes, nagiging waldas na. Sabi nga last week nung guest natin, si Miss Miriam Kiambao, ay maging matalino sa paggamit ng perang mga matatanggap mo, di ba? Tama. At sa ibang topic naman po, Director Gerald Handa, ano po ang balita dun sa ginagawa ng pamahalaan tungkol dito sa comprehensive study para sa potential salary adjustment ng mga government employees po? Sa pangunguna po ng Department of Budget and Management at ng Governance Commission for GOCCs, ay nag-engage po ng isang consultancy firm para mag-aral po ng compensation study para ma-ensure na competitive po ang government pay with the private sector at ma-ensure din na come up ng nararapat na increase sa salaries. So, alinsunod nga doon sa press release ng ating DBM Secretary ngayong linggong ito, nakatakda ng isapinal yung komprehensibong pag-aaral ngayong unang kalahating taon ng 2024. So, malalaman doon sa study kung how competitive yung ating government pay sa median market rates at makaka-come up ng different strategies para i-increase yung salaries ng ating government as well as kung meron pang iba pang benepisyo na pwedeng ibigay na alinsunod sa prioridad pa rin ng ating pamahalaan. At ito ay depende pa rin sa sa available funds ng ating pamahalaan. So we are ensuring na on a 3 years or 4-year implementation, ito ay sustainable at mapopondohan ng ating pamahalaan. Opo. Director, bakit po kailangan na magsagawa pa ng komprehensibong pag-aaral tungkol po dito at gaano po ito kahalaga?
in the past, SSL, magkaroon talaga tayo ng pag-aaral. So bago mag-implement ng another round ng salary standardization law, ay kailangan ng isa pang pag-aaral to ensure that, sabi ko nga kanina, ay malaman yung kakayahan ng gobyerno na makipagsabayan sa private sector para makapagbigay ng nararapat na compensation at benefits. At the same time, malaman natin ano yung mga estratehiya sa compensation, yung mga latest trends or other applicable compensation strategies upang mapalapit ang sahod ng ating mga kawani ng gobyerno sa kasalukuyang market rates habang binibigyang prioridad din yung mga iba't ibang level ng posisyon sa pamahalaan. Yung pong pag-aaral na ginagawa ng DBM at ng GCG ay alinsunod siya sa Joint Circular number 4 ng series of 2009. Nakalagay doon na talagang kailangan natin ng pag-aaral ng compensation ng government para bago ka pa makapag-implement ng panibagong salary standardization law to ensure nga na yung government pay is comparable with the private sector at yung makonsider din natin yung financial capability ng pamahalaan. So sa pag-provide ng salaries and other compensation, tinitingnan din natin yung fiscal sustainability nito. At kaya ba ng pamahalaan ito over the 4 years kung ating 4 years ulit ang pag-implement ng another SSL. Ang tanong ng marami nating kababayan, Director, magtatagal daw po ba ang pag-aaral na ito? Alinsunod doon sa direktiba ng aming DBM Secretary at doon sa kontrata ng consultancy firm, yung pag-aaral ng compensation para sa national government agencies, sa mga civilian personnel ng national government agencies ay magtatapos ngayong unang kalahati ng taon. So by the end of the first semester of 2024, meron na tayong compensation study na magiging basis natin sa pag-craft ng corresponding salary structure na pwede nating i-implement at i-recommend sa ating DBM Secretary at sa Office of the President para sa pag-implement ng another round of salary standardization law. At Director, baka po meron pa kayong mensahe na nais pong ipaabot sa ating mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga government employees. Yung sa pag-aaral na ginagawa ng ating GCG at DBM together with the consultancy firm, maraming bagay ang kinukonsidera sa pag-determine kung anong level ang itataas o anong rate ang itataas ang salary. So meron tayong kinoconsider na economic indicators as well as yung comparability natin sa market median. At lastly, yung fiscal sustainability nito. So ang layunin ng pagkakaroon ng another round of salary increase is to make the government pay equitable as well as competitive with the private sector po. I see. Ayun, maraming salamat po, Director Handa ng DBM OPCCB at sa inyo pong oras na inilaan sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming po salamat Sir R at Miss Jamie sa pag-imbita, and shout out po sa aking Mrs. na si Maylene at sa aking anak na si Bea at sa buong OPCCB. Maraming po salamat. Maraming pong salamat sa inyo, Director.